Sa suctioning. So again, there are 3 routes. So ang gagawin niyo sa RD ninyo is magpunutan on the spot. Hindi magpupunutan before you take your RD, basta on the spot. Pag nag-RD na kayo, doon na kayo magpupunot. So you have to review on that 3. So pero isa lang ang i-RD ninyo kung ano yung napunutan ninyo. Okay, so the first one is oral, oropharyngeal dito sa mouth, and then nasopharyngeal, nasal, and then doon sa may wala tayong doon sa may tracheostomy. Usually kasi pag once na nag-OGT kayo or kung yung mga pasyente ninyo, usually tracheostomy yun. Kaya again, ano ang sinabi natin? Yung dalawa, nasal at saka oral, clean technique yan. So pag nasal, pwede rin naman daw dyan yung sterile technique, kaya lang not completely na sterile technique. Basta you observe na the cleanest technique as much as possible dito sa dalawa. Pero pag sa tracheostomy, hindi na allowed dyan ang clean technique. Dapat sterile technique yan. Kaya doon sa pag yan yung once na yan yung nabunutan ninyo, yung the way na pag ninyo pag suot ninyo ng gloves, dapat sterile. Okay? So the first one that we are going to do again is to essential task. Magiging expert na kayo dyan. Kaya pag sa assessment ninyo, ganyan. Ano ba pangalan nito? Si Osang ata. Si Berta. Si Berta pala. Osang dito. So good afternoon, ma'am. I am Silver. I will be your caregiver for today. So may I ask, how are you feeling right now? Yan. Tapos, pagkatapos niyan is you have to verify for the patient's identity. Can you state your name? And then, you have to explain the procedure. So for today, ma'am, I am going to conduct suctioning sa kung anumang route yan. And then, through this procedure, I'm going to touch some parts of your body, specifically your nose or your mouth or the tracheostomy. So, would that be alright, ma'am? So, we have to do this because as I can observe, there are somewhat like secretions that are needed to be removed. So only through this procedure that I'm going to remove this. So this is an invasive procedure. Would that be alright, ma'am? Ganyan. Tapos, pag nag-yes na siya, ituloy mo na yung So you have to gather all the materials. Paano pag nag-no siya? Dito. Walk out. Dito. Maghanap na lang ako ng papalit sa akin. You have to withhold the procedure and Autonomy pa rin. Ayaw niyo po ako. And then, you have, after gathering all the materials that are needed, you have to make sure also na you have to provide privacy. Check the wheels of the bed again kasi we are ensuring the safety of the patient. That is your number 1 priority to your patient as caregivers. Always ensure safety. Raise the side rail kung kinakailangan. And then, you also have to adjust the bed to comfortable working height. Again, comfortable working height. Hindi yung kung ano yung gugustuhan ni patient. Ikaw kasi ang magtatrabaho dyan, kaya i-adjust mo kung masyadong mababa or masyadong mataas. Okay? And then, after that, you are now going to position the patient. Paano ang position ni patient? Supine. Supine ba? So, again, para mas ma-expand yung lungs, at least semi-foulers. Kung kaya pa ng foulers, mas mabuti. Pero, parang kumbaga the minimum is semi-foulers. Sige, okay na. Ayan. Para ganito ba talaga na patient? Okay, so after adjusting the position into semi-foulers, pag oral suctioning yan, oropharyngeal suctioning, you have to make sure na sa side mo yung kanyang ulo, facing towards you.
Kasi yung sa secretion, at least para mas matulungan ding mas makalabas yan. Sa isang side. Pero kapag this is pag conscious, ha? Pag unconscious naman si patient, lateral position. Alam niyo ba kung paano mag-ano ng lateral position? Pag unconscious, Side. Side. ganyan ninyo, tapos ganyan. Pag unconscious, pero sa RD ninyo is conscious na lang lahat. Okay, so after that, you are now going to, wait lang, sa nasopharyngeal suctioning, kailangan i-hyperextend ninyo. So, hindi siya naka-face na ganyan. Yan, tapos hyperextend. Nakaganyan. Yes. Nakatingala. Sa tracheostomy, hindi nyo hina-hyperextend yan kasi baka madidislodge yan, ha? Oo naman si patient pag ganyan. So, remain as it is na ganito pag tracheostomy. So, again, pag conscious sa oral, pag ganyan, pag sa hyperextend, and pag sa tracheostomy, remain as it is. Okay? And then, sige, sa oral, suctioning muna tayo. Put a drape muna. Dun sa may chest na area. Masyadong maliit naman. And then you also have to check the functionality of the, so assuming na nakasaksak na ito, yan. So magsasound yan, okay naman. So oral suctioning muna tayo. So sa oral suctioning, saan na yung saan? Ito na lang, hiramin. Suctioning, you have to make sure may mga yung mga ibang healthcare agencies kasi, I'm not sure dyan sa Benguet din or Baguio dyan, pero parang wala akong nakikita. Sa mga ibang healthcare agencies, pag once na nagsa-suction, meron tayong sterile cup actually. Pero yung sterile cup na yan, you have to make sure na outside lang ang inyong hinahawakan, ha? Or tinatouch ninyo. Yan. Tapos, maglagay kayo ng sterile water. At least, pag sa oral suctioning, or minimum, at least 100 ml of sterile water or normal saline solution. Pag naglalagay kayo, huwag niyong tinatouch doon. Or else sterile na yan. Pag sa oral suctioning ito. And then, you are now going to, of course, wash your hands and then put on gloves. So, sa pag ayan, so at least clean technique naman ito. So, walang masyadong problema pag sa And then, you have to connect this sa may suction tubing. Ayan. So, pag once na na-open na yan, try nyo din i-adjust yung sa pressure regulator. So, negative pressure ang tawag dyan. So, pag sinabi natin negative pressure, it should be less than 200 millimeters of mercury. So, I do not know kung bakit walang number dito. Kaya siguro ito yung pinaka-maximum, baka more than 200. Kaya, pag once na nire-regulate natin yan. Pag sa mga adults, 120 to 150 millimeters of mercury ang pressure niyan. Pero pag sa mga infants, mas mataas. Tama, mas mataas. Hindi, mas mababa. 80 to 120 usually pag sa infants. Pero sa adult tayo. Ayan, and then before you are going now to start yung sa suction, i-test nyo muna. Ayan. Doon sa checklist ninyo na ko mamaya, kasi hindi ko pa na-sticker yun. You have to make sure na meron tayong tinatawag kasi na intermittent suctioning. So pag intermittent suctioning, ginaganyan mo. Hindi mo pwede yung ganun. Kasi hindi mo alam paano pag wala pala siyang nasasakat na secretions. Okay, so pag ganyan, at least nagsasound kasi and then nakikita mo na may umaangat, ganyan. Okay? So yan, so okay naman. And then, you are now going to start the suctioning. Kung may nasal cannula si patient nung kanina, remain as it is. Kung wala naman, kailangan tanggalin yan.
And then, mabilisan ito. Ilan ulit kada cycle of suctioning? 10 to 15 seconds. Kaya insertion, suctioning, and then the removal, dapat 10 to 15 seconds lang yan. So the first one is, you are now going to suction doon sa may gum linings. And then on the side, yan. Do not suction pala pag once na nag-i-insert kayo, ha? Yan. And then on this side, suction mo doon sa may ano, basta lahat ng gum linings on the side. And yung pinaka last is yung sa doon sa may kaya siya oropharyngeal, doon sa may pharynx. Kaya you have to advance this ano tawag dito, catheter for 10 to 15 centimeters or 4 to 6 inches. Yan. So pag once na in-insert ninyo, again, advance until you feel resistance. So kung may resistance, yan na, suction kaagad. And then, habang nire-remove mo yan, pag insertion, bawal ang mag-intermittent suctioning, ha? Pero kapag removal po, pwede na yan. Kasi hinahabol natin yung time. Okay? Yan. And pag nire-remove mo yan, sa lahat ng routes ng suctioning, you have to make sure na rotating motion. Okay? Yan. Okay? And then, after that, kung naka-partial breather mask siya or naka-simple face mask, ilagay ninyo ulit para habulin niya yung hininga niya. Kaya nga dapat mabilisan talaga yan. So, on the second cycle, syempre, muna, mag-suction ka ng sterile water or plain normal saline solution. Ilan ang waiting time before you are going to do the second cycle? 20 to 30 seconds. 30 to 60 seconds to 1 minute, depending on the case of the patient. Kung medyo when it comes sa kanyang respiratory status, up to maximum of 60 seconds yan. So yan, on the second cycle, yan na naman. Okay? So ganun pa rin ang gagawin ninyo. So on this side, suction, intermittent suctioning yan. And then, after the gum linings and on the sides, doon na sa may gitna, and i-insert mo, i-withdraw mo, i-advance mo until 10 to 15 centimeters. Yan, pag may resistance, yan na, suction, bilisan. Okay? Yan. Up to ilang beses ang cycle? 3. Up to 3 cycles only. Okay? So that is how you're going to do the suctioning for the mamaya na yung mga last steps ng mga ito, ha. So, nasal suctioning, again, hyperextended yung kanyang head. Please make sure of that. So, pag once na conscious si patient, you have to assess the patency of each nostril. So, paano yan? You have to let the patient cover the other nostrils and then mag-sniff. And then, on the other side. So, tanungin mo si patient, saan po dyan ang mas clear? Or saan po dyan ang mas patent? Kung ano yung mas patent, doon ka magsasuction. Kasi kung kung barado yung isa, mahirap i-insert yung sa yung sa catheter. Kaya again, the more patent nostril, yun yung doon yung ilalagay yung catheter. Okay? Paano naman pag unconscious? Wala, kumuha kayo ng pen light, tapos since naka-hyperextend naman siya, unconscious, tignan ninyo. Kayo nang bahalang dyan. Okay? Pero again, dun sa RD ninyo, conscious na lahat. So, clean technique ito. Please wear your gloves na naman. Nire-reserve ko lang kasi yung isang gloves for the tracheostomy. And, dalawa ang pag sa oral suctioning pala, yung usually na ginagamit dito is young power tube. O magtatanong ako sa RD ninyo, ano ulit yung ginagamit sa oral suctioning? Young power catheter. Yun yung meron sa checklist ninyo, basahin nyo mamaya. Meron yung yung matigas na parang in J shape. Tapos yan yung nilalagay ko. Okay? Pero po pwede din naman ito. Pero mas maganda kasi yun pag sa oral. Now for the nasal suctioning, dalawa ang ipo-prepare ninyo. One is for lubricating and then the other one is for cleansing. Okay? So
So after na na-assess ninyo yan, again, kukunin na naman ninyo ito. Coil yan. Okay. Siyempre, dapat doon muna sa lubrication. Kasi nga baka dry ito or bago pa lang yung ano, yung tube. Kaya sa lubrication muna. 100 ml, at least 100 ml again ang content ng mga ito. And then that's the time that you are going to insert this. Again, while inserting, dapat wag muna daw mag-intermittent suctioning. Okay? So, ayan. Pero dapat binibilisan yan, ha? Until such time na may na-feel ka na resistant. Kung may resistant na na-feel mo, you have to advance for I withdraw for at least 1 centimeters. So, yan, i-withdraw mo and then, dyan ka na mag-start na mag-suction. Okay? Intermittent suctioning. And then, withdraw with rotating motion by withdrawing this. Ayan. Okay? Ito lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag once na nakita nyo nagre-react si patient, yung parang inuubo siya na ano, okay natataranta, ganyan talaga pag suctioning. Okay? And then, iano mo sa cleansing solution. So, again, dalawa to, for lubrication and then for the cleansing. Okay? So, on the second cycle na naman, yan. Okay? So, insert until merong resistance. Pag may resistance na na-felt or kung nagka-cough out na si patient, that's the time na, ano ang gagawin ninyo? Mag-withdraw ng ilang centimeters? Centimeters. And then, 1 centimeter and then, yan na. Suction, intermittent suctioning. You have to make sure, rotating motion yan. Okay. Yan. So, and then, waiting time for 30 to 60 seconds and then, And then tatlong beses din pa. Isa lang. Ano ba? Sir, after nung first cycle sa cleansing mo na Hindi, I mean ilang beses siya. 3 Yes. times. After ng third cycle din, you have to make sure cleansing solution. And then, first time lang sir maglubricate. ah, Sa first suctioning lang maglubricate ng yes. And then, sa nasal suctioning, after pala na suction na, that's the time that you are going also to, ito yung i-suction ninyo, yung sa tip ng suction tubing, dun sa may cleansing solution. Okay? Para may masakap siya na ano and malinisan itong tube na yan. Sa ano kasi, sa oral, yung young cover na yan, parang ganito rin kasi makapal yung ano yung tube niya. Kaya hindi na kailangan na nililinisan ito. Kasi diretsong mag-clear din naman yan. Okay, so that is for the nasal. The same thing na ano para lahat ng routes ng suctioning kailangan magbigay dyan ng towel across the chest. Okay, pag unconscious si patient, you have to remember, unconscious ito ha. Kaya dun sa checklist ninyo, you have to disregard that. Kasi may sinulat ako doon na unconscious. Pag unconscious si patient, kailangan magbigay kayo ng mag-hyperventilate muna kayo. Okay? So, ilan daw yung ano, pag-hyperventilate? 3 to 5, di ba? Yan. Okay? Yan. So, pag once na hyperventilate na, that's the time that you're going to do it. Pero conscious si patient, pag conscious naman si patient, you have to make sure din na, whether conscious or unconscious, magbigay kayo ng pulse oximeter dito. So you have to observe the oxygen saturation. Kasi karamihan ng may tracheostomy is semi-conscious ang mga yan. So nakadepend, part ng breathing nila is nakadepend sa mechanical ventilator or sa oxygen, ganyan. Kaya dapat as much as possible, again, mabilisan na naman ito. Pero, ang pagkakaiba niya sa dalawa is, this is sterile. So after you have done the essential task and everything, you have to make sure na sterile technique yan. Pero syempre, before pala yan, you have to make sure na naglagay kayo ng sterile water or
um, PNSS dyan sa dalawang cups na yan. Hindi na kailangan ng lubricant, sir. Dalawa nga. Lubricant na sa mga alam nyo ba kung paano mag-sterile technique? Yes po. Pundo. Skin to skin, gloves to gloves. Kaya siya naka-fold, di ba, na ganun? So you have to make sure ito lang ang itatouch ninyo. Huwag na kayong mag-touch dun sa may loob. So assuming lang sa malawak na space ito na table ha, hindi sa... Huwag nang inilalagay dito. Kasi ipapakita ko lang kung paano yung sa ano. Ni, pahingay. Oh, ayan. So, skin to skin, glove to glove. So, pwede mo namang hawakan yan. Siyempre, dapat you have to make sure na naghugas ka na. And then, glove to glove. Outside to outside or inside to inside. Masikip kasi ito. 7. Size 7. Ay, yung size. O dapat hindi nagtatouch dun sa may skin ha, or else unsterile na yan. You have to repeat. Once na. Dito tumatagal yung mga iba pag sa RT. Kaya naiinip ako. Yan, and then sa isa. Kaso ano, mas Sa RD namin, sir, magaganyan din talaga kami. Yes, pag ang nabunutan ninyo is Correct. tracheostomy. Suctioning through the tracheostomy. O, so dapat walang natatouch na ito. Basta ganun. Walang natatouch na ito, and then sa pagkuha daw ng inyong ng catheter, you have to make sure na tignan niyo kung asan yung dominant hand and non-dominant hand ninyo. Usually according to the book, pag once na left-handed ka, mas maganda daw na ang paggawa mo ng procedure is sa left side ni patient. Tama ba? Or left side mo, ganyan. Pero pag right-handed ka, dun sa right side mo, ganyan. Not on the right side or left side of the patient. So ayan, and then you are now going to get the tip of the catheter, kasi ito is assuming na ito sterile pa din. Kasi di ba may inner wrap din ito pag once na inopen, ganyan lang, and then iti-tape dyan. So malinis pa din yung or sterile pa din yung dito. You have to make sure na ang pagkuha dito is your non-dominant hand. Yan. And then, you are now going to coil it. Yan. Ngayon, yung non-dominant hand ninyo, siya yung kukuha doon sa suction tubing. So, this is already to be considered as unsterile. Kaya dapat hindi nyo na tinatouch ito doon sa may sterile na part. So ito, siya lang ang magkoconnect doon. Okay? Hanggang dito yung kung saan ay magiging unsterile yan. Yan. So before that also, i-on pala ninyo yung sa yung sa suction machine. How do you try to on that? Using your elbow. Yan. And then, mag-suction dun sa may lubrication na part. Okay, so again, sterile dapat ito, walang natatouch na iba. So pag once na, papunta na sa may tracheostomy, ayan na. I-insert na ninyo. Again, while inserting, bawal muna ang mag-suction dyan. And pag may na-feel na kayo na resistance, again, that's the time na mag-suction na kayo. And then, unti-unti na parang kumbaga ang rule dyan is do it
quickly, gently, and smoothly. Dapat pag pinagsasabay nyo yun lahat-lahat. Quickly, gently, and smoothly. Okay? Kasi 10 to 15 seconds lang yan. Yan. So, dapat ino-observe mo din yung kanyang oxygen saturation rate. So, kung sakali man na medyo mataas ang kanyang, medyo masyadong mababa na yung kanyang oxygen saturation rate, usually kasi na patients, yung sinabi ko kanina, connect mo yung mechanical ventilator, yung tube na papunta sa mechanical ventilator yan. Using your unsterile na hand. Okay? So, dapat ito naka-remain pa din na sterile yan. And then, tignan mo ulit kung at least nasa 90 ganyan or kahit mga 85 ganyan, that's the time na pwede ka nang gawin yung second cycle of suctioning. Okay? So, ayan. And then, suction ka na dun sa may cleansing na part. And then, ayan na naman. Insert until resistance is felt or when the patient coughs out. Wala nang withdraw dito ng 1 cm sa may nasal lang. And then, yan na. Suction, suction, intermittent suction in a rotating motion. Okay, so tapos na yung second cycle. So that is how you are going to do it. And then, syempre, cleansing solution. Tignan mo yung sa pulse oximeter. And then, on the third, yan naman, may resistance. So, and then, yan, sa cleansing solution na naman. Dito sa Pilipinas, since nasasayangan kasi ang mga alam mo naman na, pag sa western countries kasi, pag once na ginamit na ito ng isang beses, tatapon na. Pero pag dito sa Pilipinas, hindi. Doon sa Baguio dyan, pag tracheostomy, usually yan, papalitan lang nila yan after 24 hours. Kaya, pag dito sa Pilipinas, kailangan tanggalin ninyo yan. Siyempre, yung ito na naman, i-ano nila sa cleansing solution. Then you have to switch it off. Tapos, yan, balik ninyo doon. Akala ko bababa naman. Walang babad-babad. Sa lang iyon, sa mga surgical instruments. Sa 24 hours lang sir duration ng paggamit ng Dito sa Pilipinas. Pag dito sa Pilipinas, yes. Akala ko tatagal ng weeks. Maganda kasi sanang mag-OJT din kayo sa Baguio dyan. Kaya lang hindi kasi sila nag-accept ng mga training students doon. I do not know. Wala ata silang tiwala sa inyo. Pag may blood, sir, nanasak. Pag may blood. Yan, you have to report that. Pero syempre, kasi baka may na-damage while trying to suction. Baka merong And you have to observe kung gaano karami yung nasak up niya na blood. Kasi kung kukunti lang naman yan, baka gasgas. Pero pag continuous na po, mas okay po na sabihin sa... Oo, sabihin mo na kaagad-agad. Kasi there is a tendency na yung blood clot na yan magbabara masyado dun, magbabara mas lalo doon sa kanyang airway. Tension. So yung last steps on all 3 routes is Aftercare. aftercare ba? O ayan, pag sa oral care, then you have to do yung tinatawag nating oral suctioning pala. You have to do yung oral care na tinatawag natin. Pag sa nasal naman, nasal care and oral care, offer the patient na pwede kayong mag-assist. So that is a separate skill. So you have to remove your gloves, wash your hands again, and then you are going to put on new gloves. Ganyan. Pero wag nyo nang gawin yon. Basta sabihin nyo lang sa RD ninyo. And then after that is, you are now going to remove this. Siyempre, ito pa muna. Pag sa tracheostomy, you have to do the tracheostomy care. So tignan mo lang kung kung na-dislodge ba yan, kung may bleeding ba on the sides, ganyan. And then, tignan mo kung saturated na yung, di ba nakita ninyo dun sa operation, yung gauze na nakaano dyan. Kung saturated na yan, then that's the time also that you're going to report that to the nurse para bigyan ka ng bagong gauze and then ikaw ang maglalagay doon. Pero doon sa sa Velcro, you have to make sure na dalawang
finger. Hmm. Para not too tight and not too loose yung pagkakalagay doon sa or pagkakasecure doon sa tracheostomy. And then after that, syempre remove gloves. You already have organized and assembled all the materials. Discard what needs to be discarded. Kunin nyo na yung stethoscope and then you are going to observe or assess for the respiratory status. Yan. Basta ang importante lang is dito sa chest. So pakinggan ninyo kung parang kumbaga meron pang secretions or not, para dun yun na pagdidecidean o independent function nyo yan. Dun yun na pagdidecidean kung yung next na ano is maybe siguro after 1 hour or after 2 hours, ganyan. Kung masyadong marami pa yung naririnig ninyo, masyadong gurgling sound yung na papakinggan ninyo, then that's the time also na na after 30 minutes siguro or after 1 hour, ganyan. Pero pag halos clear naman na, maybe after 2 hours ulit, after 3 hours, bahala na kayo. Kasi kayo lang nakakaalam sa patient ninyo. Kasi ang suctioning, again, this is as needed ito. Wala itong schedule. Huh? Maliban na lang kung may sinabi ang doctor. Ayan. So, after assessing for the respiratory status, ano ang i-assess ninyo sa respiratory status? Oxygen saturation, respiratory rate, o ilan ang respiratory rate? Normal? 20. 12 to 20. 12 to 20. Mga ganyan. Tignan din nyo kung may signs of respiratory distress. Okay? Yan. So, dito pala na-accumulate yung ano ha. So, dapat ino-observe nyo din yung nasa sakap na ano. Kasi that will be included doon sa documentation ninyo. So, you have to document the amount, the consistency of the sputum, the procedure itself, any unusual reaction by the patient. Mga ganyan. Yan na. Done. Yes.